manggagaw na naglalako sa kalsada, akala nila wala kaming pinag-aralan, wala kaming tinapos. Ang hindi nila alam, mas mataas pa yata ang natapos ko sa kanila. Pero hindi ko kinukwento yon. Ang style ko lang, pagka alam ko na nakaka-encounter na ako na masakit na sa tenga ko yung naririnig ko, nagkukwento lang ako unti-unti, hindi sarcastic. Ginagawa ko talaga yung natutunan ko sa kumpanya na sinasabi nila, kiss, kick, and kiss uli. Ibig sabihin, magsabi ka muna ng hindi sila magagalit bago mo sila sabihin yung kakayahan mo, tapos kwentuhan mo uli ng maganda uli. Para wala kayong parehas na pag-aawayan o pagtatampuhan bilang mag-customer at saka tindero. Marami yan, marami. Ilang beses na ako nalaig dyan eh. Sinasabi ko na lang, papasok ko, nagtatrabaho rin ako sa isang kumpanya, ganyan. Pasok pang kwan lang, kwentong kaibigan lang. Mas ginusto ko na lang yung ganito. Kasi mas malaki ang kita nito kaysa mga kumpanya ka. Magkano lang ang sweldo ko noon bilang supervisor sa electronics company. Doon na papasok ngayon. Yung pananaw nila sa'yo, na wala kang pinag-aralan o mahina kang klase, mawawala yon, magiging close na kayo. Dumarating sa buhay namin yung, siyempre, nadadown din kami. Humihina ang negosyo, malungkot siyempre. Ganon din, nagkakaroon din kami ng mga utang-utang. Siyempre, yung mga anak, tustos ng anak, pangkain. Pero kung sa kukumpara yung buhay namin ngayon at saka nung bumagsak kami sa maganda ngayon. Kasi malaki na recover namin. Nag-apply din ako sa Guam noon. Na 1, 2, 3 ako. Na-peke rin ako. Oo, 18 pa lang ako noon. Nag-apply na 17. Sabi iba talaga, target ko na talaga noon. Gusto kong kahit pa paano umasenso. Kasi nga sa hirap. Ikaw ba naman, butan, lipasan ka ng pagkain. Lipasan ka ng kung ano-anong pinagagawa mo. Diba? Kabataan, hindi ka pagka ikaw tawag nun, ang utak mo ganun na lang, wala. Oo. Mga high school, graduate kami. Yun ang naging buhay ko. Alam mo bakit? Kulang siya sa diskarte. Kaya naniniwala ko, matalino ka nga, kulang ka diskarte, laglag ka. Pero kung pinagsasabay mo yan, ganun ka. Oo. Yun ang totoo. Yun ang nilagay niyong iisipin, diskarte. Halimbawa, hindi ka man palarin, mababang mo, hindi ka swertein sa paghahanap ng trabaho. Magnegosyo ka. Hanapin mo yung talagang para sa'yo. Gaya ko, sinwerte naman ako sa karir ko. Birin mo, 3 months pa lang ako, 4 months na ako. Wala pang 1 taon, ang trabaho ko, supervisor na. Papel lang ang problema. Salam. Kinsi pa rin. Thank you rin. Maabot yan ng kulang-kulang 3,000. Kalahating araw lang. Mas mabilis ang pagkakitaan ngayon. Hindi katulad nung nakapwesto kami, ang lugaw, hindi ko pa makalahati. Malaki sweldo ko rin, kaya lang tansya ko, mas malaki ang sinusweldo ko na may sarili negosyo kaysa yung nasa masarap pagtubuan to. Kaya lang, kailangan nyo magtiyaga para kahit pa paano meron tayong maisusubi kahit konti. Nung nagtatrabaho ko, may nag-alok sa akin, nagaling na ako ng Taiwan eh. May nakatunog na supervisor namin na manager ko, natunugan niya nandito na ako. Inalok ako ng 18,000 daw. Noon pa yun. Sabi ko, niisip ko, naku, magkinwenta ko sa isang araw yan, maka 1,000 ko sa araw. Magkano lang naman ang minimum noon? At saka yung minimum ngayon. Yung isang anak ko nga, pinag-resign ko yan. Sabi ko, magtinda ka na lang, malinaw na 1,000 kalahating araw. Yun lang, hindi sa pagyayabang ha. Mas maganda kasi talaga ang nagnenegosyo ng sarili mo at lako.
experience ko sa paglalako, matagal na, mula bata ko hanggang sa ngayon. Lako pa rin. Nakakainlabang agad tong hanap buhay, akala nyo. Marami kang kaibigan, kakilala, basta marami kang may experience sa kalsada na nakakatuwa. Huwag ka lang sutil, huwag ka lang suplado. Always happy ka lang lagi sa mga customer mo. Makipagkwentuhan ka, chika-chika, kahit na tinatanghali ka na. Yun ang the best. Dagdag ko rin sa lugaw nga pala. Yung lugaw ko kanyan. Pag may natira, kahit gaano karami yan, tapon yan. Hindi yan yung nare-replay. Ting umaga, bago yan. Bago ng bago yan. Pag may natira, tapon. Kahit par gaano karami yung natira, tapon. Nakasubok na nga ako nagtapon ng halos kalahating kaldero. Malaki. Almost 1,000 ang presyo nun. Ang wala sa lugaw. Madali naman lugaw. Simpleng luto lang. Yung kayang kainin ng mga bata talaga. Bibigay din ako kalahati, 10. Para kahit paano makaraos din yung almusal nila. At hindi rin naman nila kaya ubusin yung isang order. Maganda na to kaysa yung tinapay ang kanilang iaalmusal. Mabigat na sa tiyan. Salamat! Nung una, may istorya. Let's go! Nung una, ang lugaw ko, ang timpla ko dyan, para siyang lugaw ng matatanda. May sibuyas, may bawang, may kung ano-ano. Kaya ang customer ko kasi, dumadami sila ng kwan. Yung pag tinataugali ko kasi noon, nung bago-bago pa lang ako magtinda, ano lasang lugaw? Eh di, pagkabata na kwan mo, natanong mo, ang daming luya, ang daming bawang, ang daming ganon. So ngayon, unti-unti yan, binawasan ko, bawas ng bawas. Hanggang sa ngayon, ito sikretong malupit dyan. Wala nang timpla yan. Walang bawang, walang sibuyas, walang ano. Puro pampalasa lang siya. Ngayon, yung bawang, kasi alam niyo may mga matatanda, gusto niya yung mabawang. Ibinukod ko na lang siya, ginawa ko siyang crispy. Para na sa ganon, hindi nawawala yung lasa ng bawang. Pag gusto ng matanda, maglalagay tayo. Ganun lang. Tapos yung daon sibuyas, lahat kumbaga sa pan, nakabukod yung sibuyas at bawang. Paminta, nakabukod na. Hindi ko siya minimix kagad dun sa lugaw. Kasi yan ang number one problema namin mga magulang din sa papakain ng bata. Na-assume ko kagad na yung bata ayaw niya yun. Kaya yung mga suki ko araw-araw bumibili. Nagtataka nga ako, pati matanda, gustong gusto yung lugaw ko kahit na walang halong kwan. Walang luya, walang sibuyas, walang bawang. Simpleng nilaga lang siya. Yun lang. Tapos pampalasa, asin. Yung asin niyan, isang timpla. Simulat nung nag-umpisa ako, di taka lang asin ko. Hindi ako lumalabis dun sa takal. Kasi may mga customer akong nagre-reklamo sila, maalat, kaya matabang. Kung matabang, okay lang. Kasi pwede mo mandagdagan ng patis. Oh. Kaya kita nyo naman yung mga tinatanong nyo siguro kanina, yung mga apo nila, sila mismo kung kumain, yung lugaw ko lang hinahanap nila. Sa iba hindi sila nabili. Yan ang panang lugaw ko. Tumagal. Ang lugaw namin noon, maliit lang na kaldero, tanray namin. Kulang pa rin, bumili ako ulit ng mas malaki. Hanggang sa lumaki ng lumaki, siguro naka-4 na palit ako ng kaldero. Ngayon yung pinakamalaking kaldero namin, yan ay size 1. Sabi ng mga taga-Divisoria, yan ang pinakamalaki. Kaya kung makabenta man ako dyan, maubos yung paninda namin lahat. Maabot din ng kulang-kulang 3,000. Kalahating araw lang. Pinakagamit ko lang naman sa paglalako yung megaphone. Siyempre yung kariton. Ito kaya megaphone ginagamit ko. Hindi na ako pwedeng sumigaw. Kailangan ko laging silent na lang kasi dumudugo yung lalamunan ko pag nasigaw ako sa tagal na aking pagtitinda sa kalsada. Lugaw!
Tapos yung uling. Yan, yun. Imbis na kalan yung gamitin ko, uling, baga, para mas makipid siya. Hindi ako gumagamit ng kalan na bigas. Kasi pagka naubusan ka ng gas, mahirap maghanap kung saan mo kukunin. Kaya mas maganda uling. Nung mga bata pa sila, araw-araw, lako. Hanggang sa nitong naglakihan na sila, yung panganay ko nakatapos na, medyo dumalang na kasi may tumutulong na. Tapos nung ngayon nga wala na uli yung panganay ko, nasa abroad na, tuloy-tuloy uli kasi kailangan nila ng araw-araw na pamasahe at saka pambaon. Diyan ko kinukuha sa paglalako ng lugaw. Tapos yung sa tinda, yung paninda niya, ano siya, yung, ano gumagawa siya nung, anong tawag doon? Yung sarili niyang kariton, improvised na kariton, siya lang may design yun. Anong masasabi niyo kay Papa bilang ano, ayun, sa pagtitinda niya? Ayos naman. Okay na may hanap buhay niya. Tagal na siya nagtitinda dyan eh. Ilang year na. Diyan na nga kayo lumaki yung mga anak niya. Sarap naman niluluto niya.